saan mang bansa naroon kayo, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat kung wala, hindi nyo mararamdaman ang kasiyahan. Maging kagalakan. Pawang katotohanan, sumasaya ang puso ng tao kung taglay niya ay kapayapaan ng kaisipan. Subalit anumang galak mo sa isang bagay, kung may kalituhan at hindi patag ang isipan, tandaan mo, pagkatapos mong nahawakan ng bagay, panandalian, mamaya'y may lumbay. Sumainyo ang paghahari ng Ama at ng Anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Itutuloy po ba natin? Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sa makatwid, mga minamahal, maliwanag ang pawang katotohanan. Kung ang pag-ibig ng Ama'y nananahan sa iyo, nang dahil sa kanyang Espiritu, magaganap mong gawin ang kanyang kalooban. Kaya, ano ba ang gusto niya? Paano mo ba siya mapaglilingkuran? Bababa ba siya? Aabutan mo siya ng kanin? Ng ulam? Ng bagay? Hindi. Kapag inibig mo ang kapwa mo at minasasakitan mo sila, nagmalasakit ka sa kanila, ang Ama ang inibig mo. Sa makatwid, kaya nagagawa mo ito, may pag-ibig ka sa puso mo. Yung pag-ibig na totoo, hindi dahil may gusto. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya naman, kung ano ang itinuro ng Kristo sa mga tapat na lingkod, naging totoong apostol na naiwan na nagpakadalubhasa sa kanyang mga salita, natupad nila, gaano man ang hirap na kanilang dinanas. Magalak nga at magpuri ngayong panahon na ito. Napapatotohanan ang pananampalataya mo sa matibay mo lamang na paglilingkod ng panahon na yaon. Nagbuwis pa ng buhay. Ngayon, wala na. Sapagkat halos buong daigdig, Muslim man na tinatawag, kumikilala na ngayon si Jesus. Mayroon ang kumikilala, tumatanggap. Mayroon ang nakakaunawa sa ginawa. Katulad ng mga halimbawa, nakapag-asawang Pilipina ng mga Muslim. Hindi man nila ilipat ang kanilang relihiyon sa kanilang napangasawa. Dahil yun ay panuntunan na ng mga magulang nila. Subalit, naisasama nila at napapaniwalang sinasabi, si Kristo ay anak ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ano ang sabi nung isa? Bagamat Buddhism siya, yung isang pasyente noon, sabi niya, sa salitang Hapon, kahit siya ay Buddhism, naniniwala siya kay Kristo. Sa makatwid, pinaniniwalaan na ang Kristo noong tinatakwil ng tao. Nang dahil hindi nadama, nakilala kung sino siya. Ngayong panahon ng Espiritu, tinatanggap na, kinikilala na sa buong mundo ang isang Hesukristo. Anong ibig kong ituran sa inyo, mga mahal ko? Mahirap bang papaniwalain ng kapwa nyo tao na kayo'y lingkod ng Diyos at nakikipagtotoo? Sumulong kayo. Tulad ng Kristo, hindi natigatig, hindi natangay sa tao.
pinagpatuloy. At ngayon naman, wala nang isang Jesus, Espiritu na lamang. Ang ginampanan sa una, magpahanggang ngayon, kilala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya mga mahal, ang magpapakilala sa inyo ay ang Ama, tulad ng tinura ng Kristo, sapagkat siyang magbibigay sa pag-iisip ng mga tao na kumikilala sa Kanya at nakilala sila dahil sa iyo. Kaya ipapaulat niya sa bibig nila, ibubuka ng dahil napatotohanan, totoo, anak ka. Buhay ba ang Ama? Lingkod ka ba ng Ama? Yung mga pinaglingkuran mo na nasiyahan, sila magsasabi doon. Sasabihin nila, ay tunay nga pong napakabuti niya. Kung mabuti sila, ay tunay nga pong napakasama niyan, hindi totoo yan. Kung masama ka, subalit, sa mga nagsasalita, hindi rin lahat ay nagsasabi ng totoo. Katulad ng mga tiktik na sinugo ni Moises. Nagpasugo sa lupaing yaon, ang mga nagsabi ng totoo ay kasama rin yung hindi nagsabi ng totoo. Sa makatwid, pinagsama-sama pala ng Ama ang mga makatotohanan at hindi para makita niya ang totoo sa Kanya. O mga mahal ko, malulumbay ka ba kung may kasama kang taong huwad? Wow! Kung totoo ka, magpakatotoo ka. Kung huwad ka, magbago ka. Sapagkat tulad ng mga huwad na tiktik noon, pinarusahan din sila ng Ama. Sapagkat sa kanilang ginawang pangloloko kay Moises, ang Ama nagparusa. Sa makatwid, niloko ka ba ng kapwa mo? Lingkod ka. Bayan mo ang Ama, ang humatol at itakda ang paghatol sa takda ng mga masasama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Dito sa dakong ito, maraming tiktik. Subalit hindi sila nagsasabi. Ngunit ako, nakikilala ko sila. Sapagkat, kung tunay nilang kilala ang totoong Espiritu, di sana'y hindi sila nagsinungaling. Di sana'y hindi sila nanira. Subalit nang dahil hindi sila totoo, at tinatawag lang nila ay Panginoon, kung ngunit di pa niya darama, nagsisinungaling sila. Hindi totoo. Naku, ginagaya si Kristo. Sinong makatutulad sa Kristo? Sinong tutulad sa Kristo? O tao. Sino mang ang pinakamagaling sa ibabaw ng mundo, walang makawawangis makatutulad sa isang nagkatawang Heso Kristo. Maliban ang Espiritu, lahat ng nais na tupdin at gawin sa mundo, matutularan ng mabuting gawa ng pinagmulang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti niya. Kaya naman, ng panahon ng mga apostol na yaon, pakinggan nyo, naganap din ang talo-talo. Ayon sa mga gawa. May ilang taong dumating sa Antiquela mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya pinagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antiquela upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang paghikayat
sa mga hentil. Tingnan mo nga naman, sa pagtutuli lang pinagtatalunan pa. Samantalang hindi naman ang pagtutuli ang kaligtasan, kung tuli ka man o hindi. Kung pinungus man ang bahagi ng katawan mo at hindi ka naman totoo sa Ama, kahit putulin mo pang lahat yan, hindi kay liligtas. Buhay ba ang Ama? Subalit, wala mang ginalaw diyan. Kung ang puso mo'y tapat at totoo, ligtas ka pa rin. At ito pinaglaban ng mga apostol ng Kristo. Ito ang pinaglaban ng katotohanan, sapagkat nais nilang ipabatid na hindi doon ang kaligtasan, kundi sa pakikipag. Hintayin po ninyo. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila, tapos na pala yun. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol at ng matatanda at ng buong iglesia. O bakit? Pinaulit kay Constancia at pagdakay sinabi, tapos na pala yun. Palagay nyo, nagkamali? Hindi. Upang aking itura na ito, mga minamahal ko. Ang tao ulit-ulit na binabasa niya, subalit hindi niya nawawawaan ito. Wala siyang pangunawa sapagkat pagkataong bumabasa, wala ang espiritong nagpapahayag na pinagmula ng salitang ito. Kaya kung tuwirang maghahaka-haka, magkakamali sa mabuting balita. Kaya't ang nais ng Ama, tao, kung nais mo akong makilala, pakinggan mo ang aral ko. At kung nais mo akong makilala, ang pakikinggan mo ang aral ko ay tanggapin mo rin kung sino ang nangusap nito. Yaw na yang aking espiritu. Mga minamahal ko, may espiritu ba kayo ng Ama? Kung magkagayon, maliwanag at magaan niyong mauunawaan, hindi sa pagpupungos ng katawan ang kaligtasan, kundi sa pakikipag, totohanan. Buhay ba ang Ama? Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. At ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Bakit gayon? Sapagkat hindi nila matanggap-tanggap pa noong panahon na yun ang isang Jesucristo. Kaya kunwari lang sila. Sinusunod ang batas ni Moises, subalit takot lang silang maubusan ng tagasunod. Nang dahil sila'y tapat, nakikipagtotoo si Pablo at ang hinahayag ay ang katotohanan mula sa natutunan niyang Jesucristo, samantalang isa siya sa mga tumutuligsa sa panahong yaon nang hindi pa niya kilala ang isang Jesucristo. At nang makilala niyang lubos at napatotohanan niyang tunay nga ang pagka-Diyos bilang anak, tinalikda na ang gawa niyang hindi mabuti. Kaya nakiisa na sa mga apostol ng Kristo. At ito ngayon ang pinaglalaban kung anong natutunan, hindi doon sa kautusan. Sapagkat nang dumatal ang Kristo, tinapos na yung kautusang paghahandog. Wala na ang ikapo. Anong hinandog niya? Ang dugo at laman. Paano kung wala nang handog? Tuloy natin. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at ganito ang sabi, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabubuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na tulad natin. Sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan? Ni ng ating mga magulang, sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus.
Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang sinasalaysay ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Katatapos palang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya. O aking Ama, anong hirap ngang ulatan ng mga anak mo? Yamang hindi ka nga nila nasilayan kahit kailan. At di pa rin batid ng marami ang pagkilos ng Espiritu mo. O aking Ama, patibayin mo ang mga hinirang mo. Patatagin mong tuwir at patapangin sila.